Check 1, 2, sound. Hindi ba ito pwede dito? Saan? Bill. Hindi ba pwede ito na? Sabi niya. Dito pilo. Hindi pwede. Oh, yan o. Maganda. Mas maganda naman ito. Check. Terms po daw yan. Hmm? Tingnan mo nga doon. Okay po. Naginom na siya. Ah, mas maganda. Ay, ito. Tawag mo. Pwede naman pala. Yung mga dadaan lang. Go with Check. Kapag po yung sa TV para makita mo. Praise God. Hallelujah. Yan ang mga po sa tawag sa mga Lolonya. Welcome po sa Father's House Christian Center. Kahit papasimula na sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Mamit tayo sa Diyos. Nang sila mawiti, kahanap. Hallelujah. Ganyan? Isa pa. Awitan na ng Panginoon. Pumili at palakpakan ng ating Diyos. Hallelujah. Yes, to God. Umamit ang pagpulis mo. Kahit tungkol sa pag-ibig mo. Dahil nagbupa sa iyo sa samba. O Diyos, purihin ka. Pag-ilag lang ka. One more time, umamit. Ang umamit ang pagpulis sa iyo. Kahit tungkol sa pag-ibig mo. Dahil nagbupa sa iyo sa samba. O Diyos, purihin ka.
ko lang nagaba. Ako'y malaya, ngayon ay mahanap noon. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Ang lahat ay hinahintay ko tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran lang kasiyahan, tunay na nagdaramang ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Ang lahat ay hinahintay ko tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran lang kasi wala sa'yo. Ikaw ay hinahanap, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Ang lahat ay hinahintay ko tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran lang kasiyahan, tunay na nagdaramang buhay ko lahat ay magsasayo. Awit ang mundo ay sumamasayang awitin. Hallelujah! Glory to God! Sarap-sarapan ay sa'yo, Panginoon. Ang mga magpapalago ay lubos-lubos. Sana ating kaaway, higit pa tinatangay at sa ating pagpupul, ako'y lubos na nagtagumpay. Kailangan ng bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, bawat ang sikreto mo, kung bakit ako masaya. Ang kailangan ng bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, bawat ang isa-isa, ang laging umawa sa'yo. Ay sarap-sarap, ay sarap-sarap ay sa'yo, O Panginoon. Ang mga nagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang aking kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa aking pagpupul, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan ng bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, bawat ang sikreto ko, kung bakit ako masaya. Ang kailangan ay bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, bawat ang isa-isa, ang laging umawa sa'yo. Ang kailangan ay bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, bawat ang sikreto ko, kung bakit ako masaya. Ang kailangan ay bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, tulad ng isang-isa na laging umawa sa'yo. Ang kailangan ay bawat pagpapatuloy natin ang ating Diyos. Hallelujah! Praise God! Glory to Jesus! Oh, my Savior, glory sa Panginoon. Praise the Lord. Awit tayo sa Panginoon, palamanin natin ang Diyos. Pagpunin mo, Panginoon. Pagpunin mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kailangan tapat kong magmahal. Ang iyong kaawat ay magpapalaghan. Isang pangay puti-puti. Hallelujah. Buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kailangan tapat kong nagmahal.
Inuwi mo, Panginoon. Yes, Lord. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong nagmahal. Ang iyong awa ay magkawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad. Tunay kang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, hallelujah. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad. Tunay kang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Puri tayo ang ating Diyos. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Almighty God, you are holy. Praise the Lord Jesus. Sa bawat Panginoon, kalastan ng Panginoon, Diyos na tunay na praise the Lord. Praise Jesus. Hallelujah. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Wala sa pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Siya'y mabuti, hallelujah. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. For last time, siya'y mabuti. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pagpapakalan ng Panginoon, purihin natin ang kataas-taas ng Diyos ng buhaya. Praise God, hallelujah. Glory to Jesus. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat, salamat. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Para sa ating announcement, sa amin sa panalangin ng ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ating mga government officials. Dalangin natin magkaroon ng kaligtasan sa bansang Pilipinas, sa mga mambabatas natin, ang mga namumuno sa pinamataas hanggang sa baba, sa manukulan dahil sila makilala sa salita ng Diyos. Pag-pray din natin ating mga leaders, ating Pastor Greg Mitchell, ating international leader, ating Pastor Jessica Lac, ating Grandmother Church, Pastor Joe Campbell, sama din natin, council leaders, Pastor Howard Werner, Pastor Tommy, Pastor Richard Ruby, Pastor Paul Stephen, Pastor Mark Olson, sama din natin ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera, at ang ating national leader, Pastor Boy Casipida, pati na rin ang mga regional leaders natin, Pastor Frank Ventura, Pastor Naro Butay, Pastor Erderente, Pastor Charlie Fabias, Pastor Elizabeth, at kasama din ang kanilang may bahay at ang mga nasasakupan ng mga churches, patuloy silang gamitin ng Panginoon, mga pagtatanim ng iglesia,
at mga pagkakangon, mga lugar. Pag-pray din natin ang mga Pedro Paclara Daughter Churches, kasama natin Pastor sa Mother Church, Pastor Rivera, Pastor Melvina, Pastor Herson Balbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saber, Pastor Marceliano, Pastor Tom Canyosa, Pastor June Chaida, Pastor Sam Pulpul, Pastor Jeric Morales, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chavez, Pastor Jose Pancho, Pastor Larry Dumaya, Pastor Jeffrey Sanay Cavite. Paninarin natin mga missionary churches all over the world, at mga kapatiran sa Vietnam, Abu Dhabi, Cambodia, Japan, Laos, Taiwan, at pag-pray din natin, asama natin sa panalangin din ng ating church, Upper Antipolo, ang ating pastor, Pastor Elisa Lucena, may sambayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation, and deliverance. Dalangin natin ang sariling gusali, sariling lote, at ang sasakyan na gagamitin sa church. Kaya dalangin din natin, ilapit na sa Panginoon din na mabawat isa din sa mga asawang sumusuporta sa gawain ng Panginoon palagay ng ating Diyos. At mga pag-pray din natin ang Teresa Rizal Outreach, ang ating mga Bible study, sa panalangin natin mga kapatiran, Sister Daisy Santos, Sister Mary Salvador, Sister Julian Pareha, Sister Francine Villanueva, at magbangon ng Panginoon ng alagad o magsawahan sa tatayo dito sa ating bayang Teresa. Sama din natin pag-pray ang ating mga healing and prayer requests. Kung meron mang mga naramdaman ngayong gabi, lalo na sa Panginoon, at sama din sa Panginoon din. Kung meron ating mga mahal sa buhay, dalangin natin sa mga kilala, sa salita ng Panginoon, bigyan natin ang mga kapangyarihan, ating madapin, kaya ating syaran, ang salita ng Diyos. Hallelujah. At ang ating activities, ang ating International Bible Conference, ito po yung susunod na buwan, sa May 4 hanggang May 8. At sa ating schedule sa Jubilee ay magbayan po natin kung ang pagkulat ng ating pastor. Hallelujah. Praise God. Isa pa, bago tayo dumako pa sa gawain ng Panginoon, tayo nanalangin, tayo nanalangin sa patas natin ang pangalan ng Diyos. Purihan palakpakan ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Call upon the name of our Lord. Purihan ang Diyos. Dakilang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Ang mga pangyayari sa lahat na dalangan ng Diyos, ang iyong pagsama ngayong gabi, Panginoon, agad ang aming mga leaders, Panginoon, ay mahirang ulugan, balit nilang isugat, ang aming mga healing requests, aming bansa, Panginoon, nilalapit namin ng Diyos, ay magligtas ka, Panginoon, God. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, ay kumalat, O Diyos, sa bansang Pilipinas at sa buong mundo, Panginoon, God. Dalangin namin, Panginoon, God, ang mga leaders namin, Panginoon, ay magpalagi, ayayin mo sila, O Diyos, O God, at katagpuin mo rin, Panginoon, God, ang pangailangan ng iglesia sa bayang ito, Panginoon, God, magligtas ka ng mga kaluluwa, mga prayer warriors, mga alagad o disciples, Panginoon, God, pagpamuhin mo, Panginoon, God, ang banal spiritual, God. Dalangin mo, God, ang magdadala ng iyong salita, O God, kahilang mo, Lord, ang mananangis, anointment, O Panginoon, God, pagpalay mo, karunungan, kalakasan, O Diyos, kami, Panginoon, ay lalabas, dala-dala yung pagpapalang biyaya at pagsama dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Tayo magtanggap sa ito sa magamayan. Hallelujah. Yung mga gawain po tayo araw-araw, yung mga manalangin tayo from Monday hanggang Sunday. Okay, sa magandang gabi sa inyong lahat. So, ating nawin na midweek service. So, ito yung ating abang kawain na sa susunod na buwan. So, ating panalangin sa Panginoon kung sa lahat ng mga kapanahonan. Amen. Sa kasyon nito. So, sa konferensya. Gaganapin yan pero sa may bayan niya center. May Kapitulyo sa may Pasig. So, panalangin natin sa Panginoon. Sana ay makapagbigay tayo ng panahon. Ano na yan, dahil alam ko malaki ang magagawa niya sa buhay natin. Malaki ang influensya na magagawa niya sa ating buhay. Okay. So wala na akong nakalimutan.
ating parating ginagawa bago tayo tumako sa salita ng ating Panginoon. Amen. Tayo ay lumiligo ng pananalapi para sa gawa ng ating Panginoon Diyos. Amen. Huwag natin kalilimutan isang bagay na hindi natin pwedeng iiwalay sa gawain ng Panginoon. Amen. Praise God. Ay ito na nga, panagligo ng pananalapi. Hindi dahil sa ito ay pananalapi. Hindi dahil sa ito ay financial o pera. Hindi dapat sana maunawaan natin o ibabasin natin na sa Bible ang isang bagay na napakahalaga, ang isang bagay na tinitingnan ng ating Panginoong Diyos. At isang bagay na pribilehiyo para sa kanyang mga anak, tulad natin, ay yung pagbibigay. Amen. Una, dito nasusubok ang katapatan ng isang tao. Aalisin natin yung pagbibigay sa panong paraan kaya na mapapakita natin ang ating pananampalataya. Amen. Katapatan sa Panginoon, patunay ng pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Amen. Paano natin may mapakita kung wala? Ay iwala natin ng pamamaraan na ito ang pagbibigay para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Si Abraham ay pinagpala ng ating Panginoon. Alam natin yan dahil sa pagbibigay. Yun ang isang bagay na hindi kayang iburahin sa kasaysayan ng pananampalataya. Kaya nga ang pananampalataya ay hindi masasabing pananampalataya. Hindi mo may ipapahayag ng pananampalataya kung wala yung mahagi ng pag-ibig. Alam natin yan. Maging ang Panginoon, di ba? Hindi natin masasabi na ang Diyos ay marunong umibig kung hindi na ibinigay ang kanyang nag-iisang anak. So, wala yung John 3:16. Sinabi na kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan at ibinigay niya kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak. So, wala ang Diyos. Hindi natin masasabi ang Diyos ay pag-ibig kung wala yung bahagi ng pag-ibig. Maasa ko na mawawaan ninyo ang ibig ko sa iyo. Kaya ang pagbibigay ay isang bahagi na napakahalaga sa Kristyanismo. Napakahalaga niya sa Kristyanismo. Bagamat ang ilan ay binibigyan nila ng maruming pag-iisip. At hindi naman natin masisisi dahil meron talaga mga tao na sinasamantala ginagawang dahil ito'y pinangusap na rin ang Apostol Pablo na sabi nila ipinapangalakal nila ang ating Panginoong Jesus. Pinapangalakal, ibig sabihin pinagkakapirahan nila ang ating Panginoon. Pero tayo sa mga nakakaunawa, sa mga taong ang tunay na ang puso ay kinilos ng Panginoon, ay hindi ganon. Ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Panginoon at kailangan ng pananalapi ng gawain ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, tayo rin mo ng pananalapi sa oras na ito hanggang sa atong para tayo ay paunahan dito. Okay. Praise God. Hallelujah. Ay manalangin sa Panginoon, dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit ng lupa. Pagpalain mo ang iyong salita sa oras na ito. Pagpalain mo ang iyong mga anak, patuloy mo po Panginoon na pagkaloob sa kanila ang nararapat na para sa kanila upang sila magamit sa ikasusulong ng iyong gawain, Panginoon. Kami pinagpapala mo, Panginoon, hindi para sa tumang bagay. Pinagpapala mo ang iyong mga anak para sa ikasusulong ng gawain mo na iyong Diyos. Marami pong salamat sa iyong kabutihan ng God o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah.
parating may prayer, may pananalangin, magbigay tayo ng panahon, and then sa pananalangin para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Dahil tayo ay pioneering, ay binibigyan natin ng pagkakataon ng bawat isa kung anong oras. Anong oras na pwede kayo makapanalangin. Na huwag nyo kayong tulutan na lumipas ng maghapon na hindi kayo nakapanalangin sa ating Panginoon Jesus. Praise God. So, yun lang. Sa gabi nito ay minsan pa pakinggan natin ang salita ng Panginoon. Dadalhin na natin kapatid sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sobrang privilege po para sa akin ang makatayo sa inyong harapan para po makapag-ministeryo. And I believe isa po ito, may palaki po ito may dudulot sa bawat isa at makakatulong sa bawat isa at makatapos lamang po ang ating activities dito sa Teresa. Dali po tayo at totoo po akong bless sa ginagawa ng Panginoon sa lugar na yun at ang aking dalangin. Magbunga po yung gawain natin sa lugar na yun at magbago ng Lord ng mga tao na gagamitin niya para mamuna sa bansa, doon sa bayan ng Teresa. At ako po'y naniniwala na kapag ito po'y isang encouragement sa bawat isa. Na kapag pinagamit mo ang buhay mo sa Panginoon, wala pong sayang. Kahit anong katayuan mo sa buhay, pwede kang maging kagamit-gamit sa ating pong Panginoong Diyos. So, sa inyo pong mga aklat, hindi po yung aming kapangalan, nabanggit ko lang po. Sa inyo pong mga banal na kasalatan, pwede kayong makibukas sa akin sa Matthew chapter 16. So, meron pong isang umaga, one Sunday morning, isang guro ang nagtanong sa kanyang estudyante. Ang sabi niya, mga bata, sino si Jesus? Nagtaas ng kamay ang isang batang babae at kanyang sinabi, Si Jesus po ang tumutulong sa nanay ko. Lumaanan ng pahinlat. Siyempre bata, boses matanda. So, ngumiti yung guro at sinabi niya, pwede, maaari. Pero sino nga ba talaga si Jesus? Nagtaas naman ang kamay ng isang lalaki, pangalan niya ay si Obs. Sabi niya, si Jesus po ay tulad ng isang wifi. Nagtawa na yung buong klase. Sinabi ng guro, bakit wifi? Bakit wifi si Jesus? Sabi ng bata. Sabi ng Obs. Kasi po, nandiyan po siya kahit hindi natin nakikita. At kapag po hindi ka nakakonect sa kanya, wala po tayong magagawa. Walang gagana ng maayos. Nagpawalan uli yung buong klase. At sa isang sulok, mayroong isang mahinang tingin na nagsabi, isang batang babae. Sabi niya, si Jesus po, ang anak ng Diyos na buhay. At labis niya po akong iniibig kahit na madalas akong nagkakamali. Nakahilip pa po ako. Ngayong gabi, sino nga ba si Jesus? O gaano kalalim ang ating pagkakilala sa ating Panginoong Jesus? 2 taon na ang lumipas nang siya ay lumakad sa mundo, ngunit hanggang sa ating panahon siya ay pinag-uusapan na bilyong-bilyong mga larawan at awitin na ang mga patungkol sa ating pong Panginoong Jesus. Pumunta ka sa mga museo, diba, makikita mo minsan larawan ni Jesus, bagamat hindi siya yun, pero patungkol sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi pa ng ilan, higit siya sa sino mang guro o propesor o matalinong tao na nabuhay sa mundo sapagkat lahat ng itinuro ni Jesus, lahat ng turo ng ating Panginoong Diyos o Panginoong Jesus ay itinuturo pa rin hanggang sa ating kapanahunan. Sino naniniwala na? Ang sabi ni Napoleon, okay. Ang sabi dito ni Napoleon, isa siyang commander ng militar. Sabi niya, I know man, and I tell you that Jesus Christ is no mere man. Hindi siya pangkaralimong tao. Between him and every other person in the world, there is no possible term of
Pharisee, hindi mo siya kayang ikumpara sa sino mang taong nabuhay sa ibabaw ng lupa. Sabi niya, andyan si Alexander, si Caesar the Great, si Charlie May, hindi si Chacha. Maisipin yung mga may imperyo pala si Chacha. Ibang Charlie May yan. Ang sabi dito, and I have founded empires, but on what did we rest? The creation of our genius upon force. Sa pamamagitan ng pwersa. But Jesus Christ founded His empire upon love sa pamamagitan ng pag-ibig. And at this hour, millions of men would die for Him. Gulit ang tanong, mga kapatid, sino nga ba si Jesus sa ating buhay? Yan, nais kong mangaral sa paksang knowing Jesus. Kilalanin ang ating Panginoong Jesus. Matthew chapter 16, verse 13 to 18, ganito po ang pagkasabi. Kung meron kayong Bible, pwede po akong sabayan. Ganito sabi ng aklat ng Biblia. Nang dumating si Jesus sa nasasakupan ng Cesarea Philipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano ba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa anak ng tao? Verse 14, at sinabi nila, ang sabi ng iba ay si Juan na tagapagbautismo, ang iba ay si Elias, at ang iba ay si Jeremias, o isa sa mga propeta. Sinabi niya sa kanila, ngunit ano naman ang sinasabi ninyo kung sino ako? Verse 16, sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mabalit ka Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi naman at dugo ang naghayag dito sa inyo, kundi ang Ama na nasa langit. Verse 18, at sinabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos, kayo po'y panandali ang manalangin, Ama namin makapangyarihan sa lahat. Lord, minsan pa kami lumalapit sa iyong banal na trono at nagpapakumbabang puso. Humihingi kami ng patnubay ng banal mong Espiritu, Diyos, magministeryo ka po, Panginoon, sa aming kalagitnaan, magpakahayag ka sa aming mga buhay, Panginoon. Ilagay mo po yung salita sa aking mga labi, kang magsalita ng mga pangungusap na hindi ko kayang salitain. Ikaw ang gumawa sa kanilang buhay ng mga bagay na hindi ko kayang gawin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, nice ko mga sa Jesus, knowing Jesus. Mga tinanggit ko na pala. At una, nice ko ating pag-aralan, Jesus, ownership of the church. Si Jesus po ang may-ari ng church. Hindi na naniniwala din. Ang ating pong Panginoon ang may-ari ng iglesia. Si Jesus ang ulo at hindi buktot ng iglesia. At ang iglesia, ang katawan po ay yung church o yung iglesia sa Tagalog. Colossians chapter 1 verse 18. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Ephesians chapter 5 verse 23, ang sabi dito, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Si Jesus po ang ulo ng church. Pero ang tanong, how to build a church? Paano nga ba natin itatayo ang church? Ang sabi dito, verse 18, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. Meron pong isang bata ang lumapit sa kanyang pastor at sinabi na, Pastor, sino po ba ang may-ari ng church? Mga kapatid, ito yung katanungan na dapat natin sagutin. Sino ang nagmamay-ari ng church? Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang church ay hindi po isang building, kundi ito yung mga tao. It is the people that comes together to hear the Word of God, para pakinggan ang salita ng Diyos. Ngunit may mga katanungan na kailangan sagutin sa ating buhay. Paano natin ipapangaral sa tao ang ebanghelyo para sila maging kabahagi ng church? Paano tayo mangangaral sa tao para sila maging matransform, mabago ang buhay? Itinatayo ba natin ang iglesia sa ating sariling karunungan? Pag ba tayo nangangaral o nagtuturo sa tao, nag-share ng ebanghelyo ng Panginoon, saan ka kumukuha? Sa sarili mong karunungan. Sabagat merong mga maling approach
approaches on how we convict people to change. Minsan, di ba, ginagamit natin yung information to force people to change. Pray. Pagkagano ka naman, huwag ganyan. Pupunta ka ng church, nakachinelas ka. Ito tayo isa, mga kapatid, ginagamit na natin ng information. Umiinom ka pa ba? Sabihin ko sa iyo kung bakit masama ka na. Di ba? O kaya minsan, pinapressure natin ang tao. Ginagamit natin yung pressure para i-harass yung tao. Chat-chat mo ng i-chat-chat, i-text mo ng i-text. Tapos pag hindi dumalo, tatawag mo ng tatawagan. Paul, bakit hindi ka dumalo? Di ba? Pinaprasa natin. Nagagalit tayo pag hindi dumadalo. Kaya, pero dapat natin maunawa, mga kapatid, we are not responsible in changing the lives of others. Hindi ikaw ang responsable sa pagbabago ng buhay ng tao. Sapagkat ito ay church ng Panginoon. Church ito ng ating Panginoong Jesus. At hindi ng tao. Kung madalas tayo pa kayo responsable kung bakit may mga tao nawawala sa church. Diba? Dahil inaako natin yung responsibilidad na hindi naman sa atin. Ganunin mo yung iyong sarili. Marami bang na-encourage sa buhay mo? O mas maraming namakatay ng spirito dahil sa iyo? Pero na isang quotation, sabi dito, it is not our job to fix people, change people, look down on people, or judge people. But it is our job to love people and the rest is in God's hands. Ang trabaho natin, hindi hatulan ng tao. Ang trabaho natin, ibigin ng mga tao at ang kasunod doon, hayaan ang Diyos. Diyos ang magbabago sa Kanya, Diyos ang kikilos sa Kanya. Bakit? Ikaw ba si Kristo? Ikaw ba ang Diyos? Hindi natin dapat hatulan ng isang tao dahil sa hindi pa. Inulit ko, hindi pa sa English, not yet. Dahil hindi pa nila naabot yung bagay o yung buhay ng isang tunay na Kristiyano. Diba? Kaya si Jesus nagpakita siya ng isang palatandaan on how the church should be built. Kung paano itayo ang iglesia. Verse 18, itatayo ko ang aking iglesia. I will build my church. Mga kapatid, tanging si Jesus lamang ang mapagtatayo ng kanyang iglesia. At wala nang iba. Hindi namin kayang itayo ang iglesia ng ating Panginoon Diyos. Hindi kayang itayo ng anumang kapangyarihan ng tao. Ito'y itatayo lamang ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat tayo ay nagiging bahagi lamang ng katawan ni Kristo para magpangalanan, para sa ikasusulong ng gawain ng Panginoon. Ephesians chapter 5 verse 23, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. John chapter 1 verse 20, siya ay nagpahayag at hindi ikinaila, kundi sinabing, hindi ako ang Kristo. Mga kapatid, dapat ito ang ating mga mindset. Dapat natin tandaan, hindi tayo ang Kristo. Pero may mga disciple, may mga leaders, parang sila ang Kristo. Kung mangaral, di ba? Pinangungunahan nila. 1 Corinthians chapter 3 verse 4, sapagkat kapag sinabi ng isa, ako'y kay Pablo at ang iba, ako'y kay Apollos, hindi ba kayo yung mga tao? Mga kapatid, mga tao lang tayo, hindi natin kaya magligtas ng iba. Sarili na natin, hindi natin tayo baguhin. Buhay pa kaya ng iba. Verse 5, ano nga ba si Apollos? At ano nga ba si Pablo? Tao lang tayo ba, mga kapatid? Dapat natin maunawaan that Jesus is the foundation of the church. Ang ating Panginoon ang pundasyon ng iglesia. 1 Corinthians chapter 3 verse 10, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa isang matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinakasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo siya sa ibabaw nito, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan
Sabi doon, hindi makapaglalagay ng ibang saligan o foundation maliban sa nakalagay na ito'y si Hesus Kristo. Si Kristo Jesus lamang. At maliban sa ating Panginoong Jesus, ay wala ng ibang saligan or foundation. Hindi karunungan ng tao, hindi sariling kapahayagan, hindi sariling lakas, hindi sariling doktrina, hindi sariling karunungan o kaparaanan, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Verse 18, itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa Kanya. Pag si Jesus ang nagtayo, ang sabi ng Bible, hindi magwawagi maging ang pintuan ng Hades. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. So pangalawa, ang next ko yung bahagi. Who is Jesus? Sino nga ba sa atin ang ating Panginoong Jesus? May mga common wrong knowledge or wrong views ang mga tao minsan sa ating Panginoong Jesus. Minsan, pagka unawa nila si Jesus ay isang tao lamang, John chapter 10, verse 33, sumagot sa kanya mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa na namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan. Sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aangkin na Diyos. Minsan, ganito ang mindset ng mga tao. Ang pagkakilala nila sa ating Panginoong Jesus ay isang tao lamang. Pangalawa, isang propeta. Inaakala nila si Jesus ay isang propeta lamang. Verse 14, ang iba'y si Elias at ang iba'y si Jeremias o isa sa mga propeta. Ito ang pagkakilala nila kay Jesus. Akala nila si Jesus ay panibagong Elias, panibagong Jeremias o yung mga naunang propeta na itinadala ng ating Panginoon Jesus. Ngunit ipinakilala ng Bible ni si Jesus ay higit pa sa isang propeta. Sapagkat siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao sa inyong sarili pagbabasa John chapter 1 verse 1, then John chapter 1 verse 14. Ang sabi doon si Jesus ay nagkatawang tao. Pangatlo, ang isip ng tao si Jesus ay isang myth or fictional character. Ang isip nila si Jesus ay isang kakang-isip lamang ng tao. Ngunit marami ang nagpapatunay na si Jesus ay nag-exist, mga history, mga patotoo, mga eyewitnesses. Mahalaga yung mga eyewitnesses lalo sa hukuman. Pag humaharap sa mga kaso, yan ang pinaka-number one na proof, pinakamatibay na evidence. Yung makita, yung eyewitnesses. Diba? May mga sulat na tungkol sa ating Panginoong Jesus. Ito kaya, meron na bang nasulat patungkol sa buhay mo? Meron na bang biography, autobiography patungkol sa iyo? Diba? Ang pinakamalalang problema kasi sa ating panahon, pagkabalat ng tao, naniniwala kay Kristo. Minsan naniniwala sila, nag-i-exist si Kristo. Pero mali ang pagkakilala sa ating Panginoon. Ibang version ng ating Kristo, ng Panginoon. Kaya ang isang religion ay nagiging kulto kapag mali ang pagkakilala niya kay Jesus. Mga kapatid, we cannot come to Jesus if we have the wrong knowledge. Pag mali ang iyong pagkakilala sa ating Panginoon, hindi ka makakalapit sa Kanya. Dahil sa mga wrong views or mga wrong sources. Minsan, mali yung turo ng mga churches, mali yung tinuturo ng mga leaders ng simbahan o di kaya dahil sa maling patotoo ng isang Kristiyano. Mga kapatid, pag mali ang patotoo, wala kang magandang patotoo sa tao, hindi ikaw at napipintasan. Ang napipintasan, pangalan ni Jesus, Christian niya, wala nakamit yung pangalan ni Jesus. Kaya if you don't see Jesus correctly, you are stopping the hell that God could give. Kung mali ang pagkakilala mo sa ating Panginoon, hindi mo siya nakikita ng tama. Kulang ang tulong na matatanggap mo. Limitado ang kapangyarihan ng Kristo. Sino nga ba sa atin ang ating Panginoong Jesus? Sino ba si Kristo? Ikaw ba ay kanyang tagasunod? Verse 24, sabi mo, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasalin ang krus at sumunod sa akin.
Colossians chapter 2, verse 6, kaya kung paanong tinanggap ninyo si Kristo, na Panginoon ay lumakad kayong gayon sa Kanya, ang tanong, paano ba tayo makakapamuhay na gaya ng Kristo? Gaya ng ating Panginoon. Una, pag-aralan mo ang buhay ni Kristo. Sapagkat si Jesus ay nag-iwan ng maraming halimbawa. Nag-iwan siya naman ng example. Si Jesus Christ ang pinakamagandang example kung paano mamuhay ang isang tunay na Kristyano. Ang problema, hindi nagbabasa ng Biblia. Pati seryoso na. Nag-joke ako, sumawa naman kayo. Kaya hindi nakakapagbasa ng Biblia. Pangalawa, para masunod natin ang pamumuhay na gaya ng Kristo, ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iba. Ibigin, sabi mo ano sa katabi mo, okay, I love you, brother. Diba, ibigin natin yung isa't isa. Sabi ng Panginoon, makikilala kayo ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Kaya napakahalaga ng pag-ibig sa isa't isa. Mga kapatid, hindi tayo makakaapal. Mahal mo kayo sa Panginoon, lahat kayo pinapanalangin ko sa Panginoon. Diba, hindi nyo kaaway ng inyong pastor, hindi nyo kaaway ang pamilya ng pastor. Diba? Pangatlo, spiritual maturity. Kailangan natin ng spiritual maturity. Ang sabi ng James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Pag kulang ka sa karunungan, kulang ka sa spiritual maturity, hindi ka na humingi ka sa ating Panginoon. So, hindi madapat ang ating Panginoong Diyos. Kung humingi ka nga ng baon sa tatay mo, binibigyan ka, di ba? Gaano pa kaya yung ating Panginoong Jesus? And pang-apat, maging mapagpakumbaba, maging prayerful, and practice obedience. I-practice mo yung pagiging pasunod. Sapagkat yung iyong view sa ating Panginoong Diyos, kay Jesus, ang siya nagpapakilala kung sino siya sa iyo at sino ka sa Kanya. Sabi ng verse 4, sabi ng John chapter 10, sabi doon, verse 14, ako ang mabuting pastol, kilala ko ang sariling akin at kilala ko ng sariling akin. Kilala ng tao ng Panginoon, si Jesus. Kaya kung gano'n mo siya kakilala, ito nagpapakilala din kung sino si Jesus sa buhay mo. Kung ano ang relasyon nyo ng ating Panginoong Jesus. At isa pang bagay, si Jesus ang Mesaya. Si Jesus ang tagapagligtas. Kaya nga sabi ko kanina, hindi natin tayong iligtas ang ibang tao. Tanging si Jesus na. Verse 16, sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Si Jesus ay naparito upang ang tao ay iligtas sa kanilang kasalanan. Yung salitang Mesaya ay naggaling sa salitang Hebrew na salitang Hebrew ng Mashiach, or kung mali man ang basa ko, kayo na po magtama. Ang ibig sabihin nito ay the anointed one, o yung binasbasan, o yung pinili, the chosen one. Ang itinakda at ang trabaho ng Messiah, the Messiah brings salvation. Ang Messiah ang nagdadala ng kaligtasan, hindi tayo. Gusto mo makakilala ang iyong pamilya, ipangaral mo si Kristo. Kung may pangaral ang ginagawa mo, di ba ako talagang pinagpapala ko ng Lord. Tingin natin minsan, si Pastor, mali-mali sinasabi. Pag ako nagtayo ng church, di ba ako, malis yung pastor niyo. Huwag ka naman sana kilala ng Panginoon. Diba? Ang Diyos, ang Messiah ang pagdadala ng kaligtasan sa tao. Hindi tayo. So, makakilala ng mga kapatid, ipangalan si Kristo. At isa pang bagay, ang Messiah ang nagre-restore ng relationship between God and people. Ito ang dahilan kung bakit nandito. Dahil kay Kristo, pinakilala si Kristo sa buhay mo, hindi dahil kay Kristi. Diba? Nandito ka para ayusin ang iyong relasyon sa Diyos. Diba? At pangatlo, si Jesus, ang Messiah ang nag-establish ng kaharian at katuparan ng Diyos. Ng kingdom, God's kingdom, siya ang nag-establish
Kaya nga siya nabuhay sa ibabaw ng lupa. At isa pang bagay, Portian, isa pang bagay, dapat natin maunawaan na bilang mga Kristiyano, si Jesus ay muling babalik para sa kanyang iglesia, para sa kanyang kaharian, para sa kanyang church. At maraming ng mga teksto, at mas maraming teksto ang nagpapatotoo sa pagbalik ni Jesus kesa sa kapanganakan ni Jesus. Basahin niyo ang Bible, mas makikita niyo, mas maraming supporting verse ang Bible patungkol sa pagbabalik ni Jesus kaysa sa ipanganak ang ating Panginoong Jesus sa Jerusalem. At siya'y muling babalik. Si Jesus ay muling babalik, ngunit hindi bilang isang sanggol. Ang ating Panginoon ay babalik bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon upang hatulan na ang Christ-rejecting generation na ito. Ayaw nila sa ating Panginoong Diyos. Kaya si Jesus ay muling babalik bilang hari ng mga hari. At ikaw pag isang hari, mayroong ang authority, mayroong ang dominion, ang dala mo, espada. Diba? Babalik si Jesus para hatulan ang mga taong ayaw sumampalataya sa Kanya, ang mga taong mali ang pagkakilala sa Kanya, at lalong-lalo na ang mga taong mali ang itinuturo patungkol sa ating Panginoong Jesus. Kaya wala silang takot sa Diyos. Si Kristo naman ay maibigin. Yun lang ang lagi sinasabi. Kaya maibigin daw ang Diyos. Mga kapatid, maraming kaganapan sa mundo ang nagpapatotoo na si Jesus ay ulit babalik. Babalik siya. Hindi bilang isang sanggol, babalik siya bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Lastly, hallelujah, God's revelation. Ang kapahayagan ng ating Panginoon. Ngayon, sa ating mga tinalakay, paano naman naiintindihan ito ng tao? Paano nila mauunawaan? Paano nila maisa sa pamuhayan na kailangan nila si Jesus, na si Jesus ang magliligtas ng buhay nila? Kung maging tayo, paano natin maiintindihan na si Kristo ang head ng church? Walang iba, kundi ang foundation ng lahat ng bagay nito ay ang revelation. Kapahayagan na nagmumula sa Panginoon. Verse 17, ang sabi doon, sapagkat hindi sa laman at dugo ang naghahayag dito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Kapahayagan na kailangan para maintindihan nila ang ibig sabihin ng kapahayagan o revelation. Revelation means to uncover, to see things, to understand. Ang alisin yung takip, mahayag, o yung makita ng tao, maunawaan ng tao kapag nakaranas siya ng kapahayagan sa Diyos, nakikita niya ang kanyang kasalanan, naunawaan nila na kailangan nila ng kaligtasan, kailangan nila ng kapatawaran. Diba? Kapag nakatanggap ng revelasyon, naunawaan niya, may pangangailangan ng church. Kailangan ng church ng tatayo sa mga tao mangunguna, diba? Natutugtog, nasusuporta, na magpapastor. Hindi lahat magpapastor, pero kailangan, di ba? Kailangan ng church ng mananalangin, at kapag nagkaroon ka ng revelation, mauunawaan ito ng tao. Ito magtutulak sa kanya, hindi mo na kailangan sabihin sa kanya, si brother, tatamad-tamad, yari ka sa akin next teaching. Di ba? Kapahayagan ang kailangan ng ating Panginoon. Lucas chapter 15, verse 17. Subalit nang siya'y matauhan, ay sinabi niya, verse 18, titindig ako at pupunta sa aking Ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Naunawaan na alibughang na nagkasala siya sa ating Panginoon Jesus. Walang nagsabi sa kanya. Walang alipusta sa kanya. Walang nagturo sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. Bagkus pinagsamantalahan siya ng tao. Diba? Pinagsamantala siya ng tao, pero nakita niya yung kanyang pag-aasala. Naunawaan niya, kailangan niya lang patawaran. Kailangan niya ang tatay niya. Nakawa niya, kailangan niya bumili ng tawad sapagkat siya ay nagkasala. Kaya anumang mga bagay libat sa kapahayagan ay walang kapangyarihan.
kaya mong i-pressure ang tao para dumalo, sasabihin ko sa iyo, hindi yan magtatagal. Kung kahit manalangin ka ng manalangin, kung wala ang kapahayagan sa kanilang buhay, hindi nila maintindihan. Hindi nila mauunawaan. Sapagkat anumang bagay na liban sa kapahayagan ng Diyos, walang kapahayagan. Isa pang bagay, kaya nagtanong naman, kung ang revelation, kapahayagan ang sagot sa tao para maintindihan nila ito, para sila'y magbago, para sila'y maligtas, para sila'y sumunod, kaninong trabaho naman? Whose job is it to bring revelation? Sino may karapatan o may trabaho na magdala ng revelation? Verse 17 na sabi dito, sapagkat hindi siya naman at sa dugo ang naghayag ito, kundi ang aking Ama na nasa langit. Ano sabi doon? Ang aking Ama na nasa langit. Kaya tanging ang Diyos lamang ang may karapatan, may kakayanan na makapagbigay ng kapahayagan sa tao. Maliban na lang kung ikaw ang Diyos. Diba? Diba? Mabibigay mo talaga ng kapahayagan sa tao. Diyos kayo. May kaso hindi ito. Ito yung trabaho ng Diyos. Trabaho ng Diyos na siya ang magpaunawa sa tao. Na minsan hindi natin nauunawaan. Ano ba itong ginagawa mo sa mga ito? Imbitahan, di ba? Nakita mo, nag-speak in tongues pa, lalo mo lang hindi naunawaan. Pero pag ang Diyos ang nagbigay sa iyo, ito yung trabaho ng Diyos. Siya ang magbibigay ng kapahayagan sa tao. Kaya ang tao nababago dahil sa kapahayagan. Naunawaan niya. Naunawaan ng tao ngayon. Kaya niya ginagawa. Diba? Yung disciple, kaya siya tumadalo. Kasi naunawaan niya. Nagkaroon siya ng kapahayagan galing sa Diyos. Hindi tao na ipapadali sa tao. Naimbitahan may kaibigan mo, dumalo. Baka ako naimbita eh. Baka wala kayong masasabi. Magaling ako sa tao. Paano? Diba? Diyos pa rin na nagpapadalo. Dahil Diyos na nagbibigay ng kapahayagan sa tao. Pero ang tanong pa isa pang katanong, paano naman dadating ang kapahayagan? Una, we need to believe God for revelation. Kailangan mo sampalatayanan ng ating Panginoong Diyos para sa revelation. Ibig sabihin, dapat meron kang pagpapakumbaba, meron kang mapagpakumbabang loob. Bakit? Sino ka ba sa inaakala mo? Ikaw ba ang Kristo? Para madala mo ang tao sa church? Para masabi mo sa tao, magbago ka, brother. Pero ito yung issue ng pananampalataya, issue ng puso. Ang tanong, saan ka sumasampalataya? Sa Diyos? Sa magagawa ng Diyos? Sa magagawa ng tao? Pangalawang bagay yung prayer, pananalangin. Prayer is the key to revelation to come. Ephesians chapter 1 verse 16 to 18 ang sabi dito, hindi ako tumigil ng pagpapasalamat para sa inyo. Na binabanggit kayo sa aking mga panalangin upang ang Diyos ng ating Panginoong Yesus, ang Ama ng kalwalhatian ay magkaloob sa inyo ng Espiritu ng karunungan at ng pahayag, revelation, sa isang galak ng pagkakakilala sa Kanya. Verse 18 kami doon. Verse 18, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong mga puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal. Yung revelation ang nagbibigay ng kaliwanagan sa utak, sa isip ng tao. Kaya kailangan natin ng panalangin. Prayer is the key to revelation to come. Manalangin ka. Ipanalangin mo yung family mo. Magkaroon makatanggap ng kapahayagan galing sa Diyos. Dahil, at sabi nga, kahit ilang panalangin, ilang preaching pang gawin mo, kung hindi siya bibigyan ng kapahayagan ng Diyos, hindi sila makakilala, hindi sila makikilos. Pangatlo, you have to be patient. Kailangan mong maging makikisip. Kailangan mong pahintulutan ang kapahayagan ng Diyos sa buhay nila ang kumilos at hindi ikaw kumilos sa kanilang sariling kapanahunan at hindi sa iyong sariling bilis. Minsan nababagalan tayo sa disciples. Sa ating mga kapatiran, ang bagal naman yung brother. Diba? Ang kupad ng mga paglabag, tagal-tagal na sa church. Ang kupad, pero sabi ng Bible,
Si Simon Pedro lamang ang nakatanggap ng kapahayag. Kaya siya ito, siya yung sumagot sa ating Panginoon. Bakit? Kasi di ba marahil hindi pa nila natatanggap. Sina Bartolomeo, si Mateo, si Mateo, sina Judas, si Juan. Bagaman si Juan yung pinakamalapit kay Jesus. Diba? Pero sabi nito, si Simon Pedro lamang yung nakatanggap ng kapahayag. Pero ang katiyakan doon, makakatanggap sila. But we have to be patient. Kailangan mo lang maging matyaga. Yung family mo dyan, isang naiibis ka na kung ano lang sinasabi sa family mo. Pagsalita tayo ng hindi mo lang na. Pero magtiwala tayo sa pagagawa ng Panginoon. Pang-apat, sa pamagitan ng preaching, sa pamagitan ng pangaralan ng salita ng Diyos. Sino dito nag-share ng word of God sa amin ng mga sa buhay, sa pangako? Kailangan natin. Gusto mo makakilala, gusto mo makaranas sila ng kapahayagan, ipangalan mo ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos, hindi salita mo. Sabi nga ni Pastor Greg Bishop, preach what the Bible says, not what irritates you. Siya lang. Sabi nga, preach what the Bible says, not what irritates you. Kung minsan kasi ang sinashare mo sa family mo, di ba? Kung ano yung nakita mo sa kanya. Kung ano yung nakita mo sa kanya, minsan yun ang sinashare. Pero sabi ko, Pastor Greg, preach what the Bible says, not what irritates you. Pangaral mo yung inspiration, mangaral ka ng may inspirasyon. Ituro mo sa tao na kapag sila ay sumunod sa ating Panginoong Diyos, yung mga bagay na pwede mangyari sa kanilang buhay. Diba? Pwede kang gamitin ng ating Panginoong Diyos. Pag pinagamit mo ang buhay mo sa ating Panginoong Diyos, magiging isa kang makapangyarihang instrumento. Yung mga bagay na hindi mo kayang gawin ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Kung susunod ka sa ating Panginoong Diyos, i-encourage mo sila. Mangaral ka ng merong encouragement, may inspiration. Ipakita mo sa kanila ang kayang gawin ng Diyos sa kanilang buhay kung sila ay susunod at tutulog. Tatapusin ko ang pangalanan nito sa isang kwento. Sa buhay ni Helen Keller, isa siyang bulang pipi at bingi. Sino gusto maging bulang pipi at bingi? Isa siyang bulang pipi at bingi, sorry. Isa siyang bulang pipi at bingi. Isang araw, kanyang guro, si Anne Sullivan, ay turo na niya ang lahat ng physical names, object names, in sign language, dahil hindi naman nakakarinig si Helen Keller. Ang ginagawa ng kanyang guro, sinusulat sa kalat ni Helen Keller. Nararamdaman niya ni Helen Keller. Ganun niya, pinapakilala. Tuturo niya, babasain niya yung kamay ni Helen Keller. Water yan, water. Water. Ganun ginagawa ni Anne Sullivan. At dumating yung time na nagkaroon ng conviction si Anne Sullivan na ipakilala ang Diyos sa buhay. Kaya ginawa nga, in-explain na kay Helen Keller kung sino ba ang Diyos. At sinulat ni Anne Sullivan ang pangalan ng Diyos, G-O-D, sa palad ni Helen Keller. Pero ikinagulat ni Anne Sullivan ang sagot ni Helen. Sabi ni Helen, "Thank you for telling me God's name, teacher, for He has touched me many times before." Kinakawakan na daw siya ng Panginoon. Maraming beses. Bakit nasabi ito na Helen Keller? Bakit niya kilala ang Diyos? Sapagkat kahit siya'y bulag, even though she was blind, deaf, and mute, Helen Keller knew God. For God had shown Himself to her. Nagpakita ang Diyos sa kanyang buhay. Bagamat sa kabila ng madilim at tahimik ng mundo, nararamdaman niyang may isang dakilang presensya na sumasama sa kanyang puso. Sa kanyang puso. Hindi niya nakikita, pero nararamdaman niya, yun ay kapahayagan ng Diyos. That is revelation. And God had revealed Himself. Ang sabi pa nga ni Helen Keller, isang quotation, ang sabi na, "The only really blind are those who will not see the truth about our Lord." Ang tunay na bulag lamang ay yung mga tao hindi nila makikita kung sino na talaga ang ating Panginoon Diyos. Dahil lahat tayo mo po, at habang lumalapit ng ating
musicians. Kaya pa natin ang ating musicians. Sabitan natin ang ating Panginoon, Great Awakening. Sa mga nanonood ko online, marahil pinakausap ka ng Panginoon sa oras na ito. Nag-usap sa iyo ang Diyos. Hindi mo pa kilala si Jesus, pero isa lang ang tinitiyak sa iyo. Iniibig ka ng Diyos. Iniibig ka ng Jesus. Jesus ay namatay para sa iyo. Si Jesus ay itinako sa krus para sa iyo. Sabi ng Romans chapter 5 verse 8, ipinagtagubili na ng Diyos sa atin kanyang pag-ibig, bagamat tayo makasalanan pa, inibig tayo ni Kristo, siya ay namatay para sa atin. Iniibig ka ng ating Panginoong Diyos. At ang isang patunay na iniibig ka ng Panginoong Diyos, nalilig mo ito. Ang Diyos ay pumipilo sa iyo sa oras na ito. Kaya kung ikaw yan, kinikilala mo, kailangan mo si Jesus. Kailangan mo ng kapatawanan ng ating Panginoong Diyos. Ulitin mo ang panalangin ito at inyong ituloy ng sarili mong panalangin. Ganito ang sabihin mo, Ama namin, mga Panginoon sa lahat. Lumalapit po kami sa iyong banal na trono at nagpapakumbabang puso. Humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa aming pagkakasala mula sa aming kamusmusan hanggang sa kasalukuyan. Binubuksan ko rin po ang aking puso, pinapapasok ka upang maghari at maging tagapagligtas ng aking buhay. Isulat po rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama ko doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa iyong salita, sa iyong pangatawaran sa kaligtasan. Ito po, aming samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Sa akin pong pagkatapos, babaguhin ko ang panawagan. This is a challenge for us to believe na ito ay tribulation ng ating Panginoon Diyos. Ito ay church ng ating Panginoon Diyos. Ang ating Panginoon, ang may-ari ng church, siya ang ulo ng church. At kailangan natin isa pamuhay at ipangaral ang ating Panginoong Diyos. At kahulihan, kailangan natin ang kapahayagan ng Diyos. So, ang palatayanan mo ang magagawa ng Diyos ang magbibigay ng kapahayagan. Humingi tayo ng tulong o karunungan sa aming Panginoong Diyos na magawa natin ang kanyang pinagagawa sa atin ng tama sapagkat pwede kang humingi ng karunungan sa Diyos. At ito'y isang magandang panalangin. Isa sa pinakamagandang panalangin ang humingi ka ng tulong sa Diyos. Hindi po ang karunungan na nagmumula sa Diyos. Bigyan ka ng karunungan, maunawaan mo ang lahat ng bagay. Makilala mo siyang makaya sa iyong buhay. Hindi lang sa iyo, kundi sa pamamagitan mo hanggang sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ikaw yan, kinausap ka ng Panginoong Diyos, bukas sa altar, pwede tayo manalangin habang inaawit ang Great Awakening. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. God, kumilos kami sampa sa aming kalagitnaan, Panginoon, na ibuhos mo yung banal na Espiritu sa aming mga buhay. Ikaw ang siyang mangusap, Panginoong Diyos, pagbago ng mga buhay, Panginoon. Bigyan mo kami ng kapahayagan at nagbumula sa iyo, Panginoon. Ikaw ang gumawa at magsalita ng mga bagay na hindi namin kaya gawin sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong biyayang God. Hallelujah. Around your spirit, among the peoples of the earth, let your spirit kung tapos ka na manalangin, tumayo ka. Kita natin ang ating Panginoong Diyos. Great Awakening. There's gonna be a great awakening. There's gonna be
be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening, and everyone who calls on Jesus, they will be saved. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening, and everyone who calls on Jesus, they will be saved. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. Minsan pa, purihin at palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Glory, glory, hallelujah! Hallelujah! We give you praise, glory, honor, and power, God. Sa iyo, pinakatas na pagpuli at pagsasabagoon na kami umaasa sa iyo, pagagawa ko ng sa aming mga buhay, Panginoon. Misa ang mga Diyos, tatatuloy ko po ang bawat isa o Diyos, God. Hallelujah! Hallelujah! Glory to Jesus. Mga kapatid, pwede tayong gamitin ang ating Panginoon. Kapag naranasan mong papahayag sa iyong buhay, yung pagsisipa, magkakaroon ka ng kakuhawa, kulang sa iyo yung 3 beses gusto sa isang linggo, kakaroon ka ng kauhawa, manalangin sa mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Diyos. Kung ipagalangin mo, makatagad ka ng papahayag ng Diyos sa buhay. Magpahayag, magpakilala ang Diyos, ihayag ang kanyang sarili sa bawat isa. Yun lamang po sa Diyos ko, pinakamatas na patuloy, kaya ako'y mananalangin. Tapusin po natin ito sa isang panalangin. Naman namin, maraming salamat po, Panginoon, sa oras nito, pinagkaloob sa bawat isa. Ang iyong salita na namin sa aming mga buhay, iyo po, nakasaluhan na ba ng Espiritu, ito po ang isang pagpalago ng aming mga pananampalataya, pagkakilala sa iyo, Diyos. Ikaw po ang pumilos sa aming mga buhay. Bless mo po ang bawat isa, ingatan mo sa aming pagkalis, pag-isa ang kanilang tahanan, Panginoon. Po, aming salamat na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa mga ganito, sa aming